Praise the Lord po. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior Jesus Christ. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to all Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Pasalamatan ko po ang mahal Panginoon Jesus na taglay ko pa rin po ang kalakasan nagmamula sa Kanya. Amen, sa Lord. Sa kabila ng mga pagsubok, mga karamdaman dumarating sa aming buhay, mga minamahal, lalo last 2 weeks ago, mga minamahal, talagang naramdaman namin kami ng mga apo ko, mga minamahal, talagang grabe, ubo, sipon, at ang aking mahal na apo, lagnat, mga minamahal. Subalit napakabuti, mahal Panginoon. Amen. Dahil patuloy siyang gumikilos sa amin. Mula noong una hanggang ngayon, wala kami nakilala, mahal Panginoon, mga minamahal. 1984, mga minamahal, pagamat hindi ko pa alam paano ang mga gawain ng malagawain, mga minamahal ng mahal Panginoon, mga minamahal. Subalit napakabuti, mahal Panginoon, dinala kami sa bubong katotohanan to 1984. Luneta Crusade, mga minamahal, 37 nights. Sa loob ng 37 nights na yan, mga minamahal, wala akong absent. Mula umpisa, mga minamahal, talagang tinapos ko yan hanggang sa matapos, mga minamahal, dahil una pa lang, 1 week pa lang kami dumadalo, mga minamahal, damang-dama ko ng kabutihan ng mahal Panginoon sa buhay namin. Yung karamdaman ng mga anak ko, karamdaman ko, mga minamahal, unti-unting pinagaling ng mga Panginoon. Hindi pa natatapos ang krusadang yan. Unang gabi, nag-observe lang ako. Pangalawang gabi, doon ako nahipo ng mahal Panginoon. Na hindi ko na maalam kung ano yung nararamdaman ko, mga minamahal. Bangamat walang ilaw doon sa grandstand, mga minamahal. Parang kakaiba yung naramdaman ko na tumulo ang luha ko na parang gripo na hindi ko talaga mapigilan, mga minamahal. Hindi ko pa rin alam yun kung ano yun. Yun pala, mga katagalan na pagdadalo sa krusada, mga minamahal, doon ko na naraman na presensya na pala ng mahal na Panginoon yun. At dumating, mga minamahal, pangatlo araw, mga minamahal, meron ng himala sa buhay namin, mga minamahal. Yung pangatlong anak ko, mga minamahal, di pa punta kami nga sa krusada, naipit po yung kanyang daliri sa pintuan ng CR, mga minamahal, sa bathroom, mga minamahal. Isipin nyo sa may bisagra, mga minamahal, naipit talagang piping-pipi yung daliri niya. 3 years old pa lang siya noon. Subalit napakabuti mga Panginoon, mga minamahal. Dahil sa ilang araw kong pagdalo sa krusada, natutunan ko kaagad yung pag-cast out, mga minamahal. Alam niyo, napakabuti mga Panginoon, yung napiping daliri ng anak ko, naging normal, mga minamahal, at wala kang makitang bahid na anumang itim sa kanyang daliri. Patuloy kami naglingkod sa krusada niya, mga minamahal, hanggang sa bumuhos ng ulan, lakas ng hangin, mga minamahal, halos gabi-gabi yan. Pag-uwi kami sa bahay, basang-basa kami, tumutulo talaga amin damit, mag-iina. 3 anak ko pa lang noon, mga minamahal, 8 taon. 5 taon at 3 taon. 2 years old pa lang siya, no, mga minamahal yung buso ko, mga minamahal. Isipin yung 2 taon, nababasa ng ulan. Pinahiga ko lang yan, sinasapinan ko lang ng kumot yung damo, mga minamahal. Subalit napakabuti, mahal Panginoon, habang nababasa kami ng ulan, giniginaw. Lalo pinagaling, mahal Panginoon, aming mga karamdaman. Yes. Kahanga-hanga, mga Panginoon. Hanggang sa dumating, mga Panginoon, at nabotismohan na kami. Sabi ko, mga Panginoon, dahil narinig ko na alisin lahat yung mga hadlang sa loob ng bahay. Mahal ko po yung aking altar, mga minamahal. Subalit narinig ko yung preaching ng ating beloved pastor. Tumakit ako sa bahay namin, mga minamahal. Diyan na kagad makita mo talaga kagad yung altar. Pag-akit ko, mga minamahal, hindi ko na tinitigan niya, mga minamahal. Hanggang sasabi ko, mahal Panginoon, bago ako mabautismohan, linisin mo ako. Wala lahat lang.
sa paglilingkod ko sa inyo. Pikit mata ako, Mama, pikit mata. Tinanggal ko lahat yung mga minamahal. Inalis ko lahat yun. Silagay ko sa sako nang walang alilangan, mga minamahal. Kinabukasan, sabi ko, nagpasalamat ko sa mahal Panginoon, dinaalis ko yun. Subalit, mga minamahal, yung anting-anting ko, yung mga libro ko na Latin, mga minamahal, dahil tutusin, dapat faith healer na ako ngayon. Matagumpay na faith healer, subalit napakabuti, mahal Panginoon, iniligtas ako ng mahal Panginoon sa kapahamakan. Nakita ko yung mga anting-anting ko, mga libro ko, mga bandana ko, mga minamahal. Sabi ko, Malvin, tulungan mo kung alisin lahat ito. Dahil narinig ko doon sa kursada, mga minamahal, isang brother nagpatotoo. Sabi niya, ako ay manghuhula sa pahaladang manghuhula sa baraha. Sabi ko, ako yun. Ang tinatawagan ko si Satur. Sabi ko, ako yun. Tinatawagan ko Satur. Sinabi niya, may mga libro siyang puro Latin. Sabi ko, ganun yung mga libro ko na binabasa ko. Sabi ko, akala ko Malpino sa'yo to. Tulungan mo ko maalis ito bago ako mabautismuhan, malinis ako. Alam niyo, minamahal, nang hinayang ako. Dahil mamahal na libro niyan, yung singsing, yung bandana, lahat ng anting-anting ko, mga minamahal. Subalit, napakabuti, mahal Panginoon. Dahil nasa third floor kami na apartment, mga minamahal. Kinuha ko ang kawali namin. Sinunog ko lahat yung mga minamahal. At pagkasunog ko lahat ng mga napakabuting malpindan, parang nawalan ako, natanggalan ako ang tinik sa dibdib. Parang ang saya-saya na pakiramdam ko, mga minamahal. At pagbukas ko ng Biblia, sabi ko, matulungan niyo ako. Alam niyo mga minamahal, nung bago akong nagsunog niyan, humingi akong tulog sa Malpinon. Dahil sabi pastor noon, pag may problema kayo, may pag-anilangan kayo, buksan yung Biblia. Ipigit niyo mga mata niyo. Buksan yung Biblia, kung ano itinuro ng daliri, yun ang kasagutan na yung dalangin, sabi ng mahal pastor. Ganyan ginawa ko, mga minamahal. Bago ko sinunog lahat yun, dalang hinayang talaga ako, mga minamahal. Mahal sila lahat. Pinikit ko mata ko. Kasi doon sa altar, mga minamahal, inalis ko lahat yung mga hadlang doon. Isa lang naiwan doon. Yung maliit na Bible na bagong tipan. Yun lang nakita ko. Hinawakan ko yung mga minamahal. Nagtanong ko sa Malpin, nakapigit ang mata ko. Sabi ko, Malpin, noon, tulungan niyo ako. Dahil gusto kong maging malinis sa harapan niyo bago ako mabautismuhan. Nakapikit ako, mga minamahal. Binuksan ko yun at tinuro ng daliri ko. Hindi ko nakikita kung anong tinuro ng daliri ko pagbukas ng mata ko. Mga gawa, 19. Nakalagay doon na mga lumang tao nung araw, naniwala sila sa mga ganyan, mga mahikam, mga magic, mga minamahal. Ngunit nung nalaman nila ang mga Panginoon, nagpapagaling, sinunog nila lahat yung mga libro nila. At hindi sila nanghinayang. Pagtapos masunog, mga minamahal, kinenta nila kung magkano halaga nun. Napakalaking halaga. Sabi ko, mahal Panginoon, napakabuti mo. Hindi na ako manghihinayang sa nagastos ko dito. Kaya sinunog ko lahat yung mga minamahal. Kaya napakabuti, mahal Panginoon, dahil pinalaya ako sa kapahamakan, mga minamahal. Yeah. At sa patuloy namin paglilingkod, mga minamahal. After 2 months, mga minamahal, nag-ayuno akong 3 days sa pastoral house. At after 4 months, mga minamahal, nag-ayuno din ako 6 days. Alang-alang sa aking mga asawa na makauwi. Galing sa Kuwait, mga minamahal. Ay, sa Dubai, mga minamahal. Isa lang ang panalangin ko habang nag-ayuno ko. Sabi ko, Malpin, mag-ayuno ko. Pinapanalangin ko sa iyo, napawi mo ng asawa ko dahil gusto ko, takot kasi ako ng mga minamahal. Gusto ko din maligtas ang asawa ko. Pauwi mo na siya, Malpin, hindi ko na kailangan yung malaking kikitain niya doon. Di baling konti na kitain niya sa Pilipinas. Pauwi mo lang siya, mga mahal Panginoon, dahil gusto ko din makakilala sa nabungbong katotohanan. Alam niyo, mga minamahal, during my fasting pala, mga minamahal, kinakonvict na siya ng mahal Panginoon. After magtapos ng pag-ayuno ko, mga minamahal, biglang may dumating na sulat. Sabi niya, November 6, uwi na ako. Imposible, mga minamahal, dahil April pa uwi niya, finish contract niya, mga minamahal. Subalit,
kagalakan ng puso ko talaga nung makita ko na uuwi siya November 6. Pag uwi niya, mga minamahal, tunay na hindi niya ako nakilala dahil ang payat ko na, mahabang buhok ko, mahabang damit ko. Sa airport pa lang, mga minamahal, inikutan ako niyan. Sabi ka, ikaw ba yan, ma? Sabi ka, ako nga, bakit? Ba't ganyan ka? Para kang nasakluban. Subalit, hindi ako nasaktan, mga minamahal. Kundi, naggalak-nagal kang puso ko dahil dumating siya, mga minamahal. Pagdating sa bahay, mga minamahal, nag-grocery, nagluto siya dahil cook siya, mga minamahal, sa hotel. Nung kakain na kami ng hapunan, mga minamahal, andyan ang bilabit nanay ko, mga kapatid ko, mga pinsan ko, mga minamahal. Imbis na ako magpatotoo, siya nagpatotoo, mga minamahal. Sabi niya, ma, bakit mga nakaraang linggo? Ang lakas ng boses. Hindi ko mapigilan, hindi ko makayanan yung boses. Kahit na natutulog ako, nasa trabaho ko, naglalakad ako. Yung boses na yun na narinig ko, isa lang, sinasabi, umuwi ka na, umuwi ka na. Napakabuti, mahal Panginoon. Nung sumagot na ako, mga minamahal, sabi ko kasi pa, born again na ako. Pinagdasal ko, nanalangin ako. Hindi ako kumain ng 6 na araw. Pinagdasal kita kasi gusto ka mo pa. Binago na ako, mahal Panginoon. Gusto ko din magbago ka. Nagpatotoo ko, pero alam niyo mga minamahal, tumayo yan. Hinampas alamesa, lahat ng mura. Sinabi sa akin, nahiya ako sa nanay ko dahil first time siya nagmura, ang minamahal. Nakaharap pa yung nanay ko, hiya talaga ako sa bilabid nanay ko, mga minamahal. Tumayo siya. Sabi niya, bakit mo ako pinagdasal-dasal? Hindi ka ba nanghinaya sa kikitain ko pa? Sabi niya, April pa uwi ko, ilang buwan pa yung kikitain ko. Kaya pala wala ka naiipon, binibigay mo dyan sa pastor mo. Sabi niya, mga minamahal. Lahat na masakit na salita, sinabi niya sa akin. Hanggang sa umalis na siya, hindi siya kumain talaga minamahal. Subel, napakabuti, mahal Panginoon. Dahil sa loob ng 2 taon na ipag-uusig niya sa akin, hindi niya ako pinapasamba, mga minamahal. Subal, ni minsan, hindi niya ako napigilan, mga minamahal. Hanggang sa dumating nga sabi ng nanay ko, anak, baka hiwalayin ka ng asawa mo. Paglipat ng reliyon, sabi ko na, pinarinig ko sa asawa ko, mga minamahal. Sabi ko na, 10 asawa mo wala sa akin, hindi ako alis dito. So, napakabutin, mahal Panginoon. Dahil nakita, mahal Panginoon, inuna ko siya. Wala akong pakialam kung mawala naman ako sawa. Wag lang kung mawala sa mahal ng Panginoon. So, balit, napakabutin, mahal Panginoon. After 2 years na pag-usig niya sa akin, nahipo din naman Panginoon kanyang puso, mga minamahal. Ay, sa Lord. Binago siya lubusan, mahal Panginoon. Pagkabautismo sa kanya, hindi na siya talaga uminom ng alak, hindi na naggarilyo. Wala na totally. Binago siya naman, inalis mga bisyo na minamahal. Yes, Lord. Makalipas ang ilang buwan, mga minamahal, tinawag kami ng mahal Panginoon bilang manggagawa, mga minamahal. Nananahi ako noon, sa tahi ako, mga minamahal. Napakabuti, mahal Panginoon, dahil hindi basta-basta maging magagawa, mga minamahal. Kung mapagsubok na naranasan niyo, higit ang mga manggagawa, mga minamahal, mga beloved workers, mga minamahal, talagang tinawag sila ng mahal Panginoon, hindi gana sa kanilang sarili, mga minamahal. Nung ako ang tinawag ng mahal Panginoon, mga minamahal, ako, habang nananahi ako, napapikit ang mata ko dahil ang lakas ng boses na rinig ko. Sabi niya, bakit sa libutan na tinatahian mo? Kailangan ka naman anak ng Diyos. Kailangan ka naman manggagawa. Inosente pa ako nun sa manggagawa, mga minamahal. Sabi ko, hanggang sa pinikit ko ng mata ko, talagang sumagot ako sa mahal Panginoon. Sabi ko, mahal Panginoon, kayo po ba yan? Anong ibig niyo sabihin? Habang tuloy-tuloy ang luha ko na parang gripo, tumutulong, mga minamahal. Kinakausap ko, mahal Panginoon. Sabi ko, mahal Panginoon, imposible maging manggagawa ko. Ang beloved husband ko, hindi pa naniniwala. Ang believer pa siya, mga minamahal. Mahal Panginoon, sabi ko, hanggang sa nawala yung boses niya, mga minamahal, hinahanap ko yung paligid ko, wala naman tao. Doon na napakabuti, mahal Panginoon. Sabi ko, mahal Panginoon, kung ano yung boses na narinig aking mga asawa sa Dubai, pinarinig mo din sa akin. Mahal Panginoon, talagang kami gagamitin mo lang magagawa. Baguhin mga asawa ko. Yun ang preba ko, mahal. Yun ang hiniling ko sa kanya. Sabi, napakabuti, mahal Panginoon, mga minamahal. Hindi basta-basta magpababaw na asawa ko, mga minahal. Subalit, nung tinawag kami, gusto mga Panginoon sa akin. Niyaya ko siya sa Bible study, mga minimahal. Hindi siya sumugot ng oo, hindi. Kasi pag niyaya ko yan, sabing hindi talaga, galit.
Subalit nung oras na iniyaya ko sa Bible study, mga minamahal, hindi siya sumagot ng oo, hindi. Kundi nagbihis siya, mga minamahal. At umpisa na yun, ang kanyang pagbabago, mga minamahal, hanggang sa mga bautismuhan, mga minamahal. At tinawag kami bilang manggagawa, mga minamahal. Napakabuti pakinggan, napakasarap pakinggan sa labi ng aking mahal, beloved husband na sabi niya, nung nasa loob na kami ng pastoral, sabi niya, Ma, napakasarap pala maglingkod sa mahal na Panginoon. Yes. Sana noon pa, naniwala na ako sa iyo. Di sana matagal na rin ako naglilingkod sa mahal Panginoon. Ganyan kabuti, mahal Panginoon. Yes. Alam na mahal Panginoon, bawat puso na bawat isa sa atin, mga minamahal, kaya wala kang pinagsisihan, mahal Panginoon. Bagamat, napakahirap talaga maging magagawa, mga minamahal. Andyan, mga anak ko noon, ako'y dalaga pa, takot akong magkaroon ng mga pamilya, ayoko magkaroon ng mga salbahing anak. Sabi ko, baka mamaya yung mga anak ko ganito. Ayoko talaga. Subalit lahat ng takot ko, pinawi yan, mahal Panginoon, dahil ang mahal Panginoon naghubog sa aking mga anak sa loob ng pastoral, mga minamahal. Sa pamamagitan ng ating parents of the Lord, mga minamahal, hinubog sila. May takot sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Hinubog sila sa salita ng mahal Panginoon. Hanggat kayo, mga minamahal, patuloy silang ginagamit. Bagamat may mga kahinaan, ay pagkukulang kami, mga minamahal. Isa lang dalangin ko, mahal Panginoon, huwag mabibitaw mga anak ko. Tinawag mo kami magagawa, gamitin mo kami lahat hanggang sa paglaki nila. Nag-aral sila, sabi ko, ayoko mag-aral kayo. Tama rin matuto na kayong sumulat at magbasa-basa dito lang sa loob ng pastoral kasi matututo kayong lang hindi maganda sa labas. Subalit, ginabayan sila mahal Panginoon, minamahal. Nakatapos din sila sa pag-aral. At laking himala, mahal Panginoon, dahil yung aking bunso, mga minamahal, manggagawa kami, sabi niya, gusto kong mag-aral sa Lyceum. Nagulat talaga ako, sabi ko, Lyceum, anak, manggagawa tayo. Yung blessing natin, kulang at kulang pa. Basta doon ang gusto ko, sabi ko, andyan ang bestling. Paglabas mo ng subdivision, andyan na yung score. Wala naman dyan yung course na gusto ko, sabi niya. So, bakit napakabuti, mahal Panginoon. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pagpapalang pang-tuition niya, mga minamahal. Nakatapos siya. 4 years course, mga minamahal. Gusto, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, nung mag-enroll siya, sabi ko, mahal Panginoon, kahit na pang-enroll niya, wala ako. Subalit, alin yung mga minamahal, himala. Tumawag yung kapatid ko sa Finland. Sabi niya, ate, padala kita ng $25. Mahal Panginoon, napakabuti, mahal Panginoon. Nakapag-aral, nakapagtapos siya, mga minamahal. Nag-aral sa mahal Panginoon sa una talang at yung penas of the Lord sa tulong mga beloved children, mga minamahal. Nakapag-aral mga anak ko. Lahat sila yung isa computer science. Nakapag-aral siya, si Melissa, nakagraduate siya ng teacher, mga minamahal. At yung anak kong lalaki, mga minamahal, nagpa-enroll yan. Nag-enroll siya, nakabayad ng mga minamahal. Subat yung sabi, beloved parents of the Lord. At yung beloved mga batid, walang mag-aaral ngayon. Lahat pupunta sa Pampanga. Alam niyo mga minamahal, hindi siya nang hinayang. Anak ko, sabi ko, tumigil ka pag-aaral. Hindi ba rin nakapag-tuition ko natin? Okay na lang yung pumunta ka sa Pampanga, makiisa ka sa mga pag-mag-ayuno. 2 anak ko nasa Pampanga hanggang sa matapos ang Y2K na yung mga minamahal. Andun ang 2 anak ko, mga minamahal. At ngayon pinagpala silang 2, pinagpala mga anak ko. May mga sarili na silang mga pamilya, mga minamahal. At ginagamit sila lang sa mahal na Panginoon. At nung araw, mga minamahal, maliliit pa yan, grabe yung paghubog ng mahal Panginoon sa mga anak ko, mga minamahal, sa pamagitan ng ating parents of the Lord. Pag nagkukulang sila, nagkakamali, pinag-aayuno yan sila, mga minamahal. Kahit na 12, 13 years old pa lang sila. Pinag-aayuno yan, basta may hindi may nagawang hindi magkaya sa mahal Panginoon. Ayuno. Ang chastisement nila, mahal Panginoon. Kaya hanggang ngayon, hinubog sila, mahal Panginoon, sa pamamagitan ng ating beloved parents in the Lord. At hindi ko malilimutan paano kami tinuwid ating mahal Panginoon sa pamamagitan ng ating beloved Mama Dear. Masakit man ang ma-rebuke niya, mga minamahal, pero ito, pinagpahala kami dahil talagang buong puso namin tinanggap yung mga paghuhubog nila sa amin. Kaya lahat ng kapurihan,
papasalamat hangin sa ating mga Panginoon sa pulang. And praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you po. Love you, Esther Rones. Pinagpa